Samantalang si Fang Lingya ay nakatalo na ng 5 tao at 23 kalahok na lamang ang nasa stage. Tumingin si Fang Lingya sa ating bida habang naiisip na hindi niya alam kung bakit hindi siya nakakaramdam ng kaba matapos marinig ang mga salita ng ating bida. Maya-maya ay may umatake ng slash patungo sa dalaga at madali naman siyang nakatalon para iwasan ang slash na iyon. Mabilis na makarating ang lalaki sa likod ni Fang Lingya at sinabi na hindi ito makakatakas sa kanya. Nasakal ng lalaki si Fang Lingya habang binibigkas na mamamatay ang dalaga gamit ang kanyang espada. Pagyayabang pa nito na napakahina ng babaeng ito at paano ito sasali sa Kaiyuan sect. Utos nito na aminin na ni Fang Lingya ang pagkatalo kundi ay babul-iin niya ang leeg nito. Bakas sa mukha ni Fang Lingya ang hirap ng sitwasyon. Sa isang banda naiinis ang ating bida sa kalagayan ng mata na ipinakikita ng babae. Sa isip-isip ni Fang Lingya na huwag siyang mamaliitin. Kahit ano pa ang mangyari. Gulat na gulat ang lalaki sa kanyang nasaksihan na pagbabago. Nagliwanag ng dilaw si Fang Lingya habang sinasabi na huwag nitong mamaliitin ang isang babae. Binigyan ng isang atake ni Fang Lingya ang mayabang na lalaki at sa lakas nun ay tumilapon ito palabas ng stages at nahukay ang sahig na tinamaan nito. Gulat na gulat si Han Feng matapos makita ang ginawa ni Fang Lingya. Napatanong na lang siya kung paano iyon naging possible. Dahil nag-breakthrough ito sa kalagitnaan ng laban. Seryosong napangiti ang ating bida sa nasaksihan at napasabi na lang ng hindi na rin masama. Sa isip-isip ni Fang Lingya na natalo na niya ang lalaki at sino naman kaya ang sunod niyang makakalaban. Hindi matanggap ng lalaki ang pagkatalo kaya galit na galit itong umatake patungo kay Fang Lingya. At nang malapit na ito sa dalaga ay mabilis na umaksyon ang ating bida sabay hinawakan ang lalaki sa balikat. Dinikdik niya ito hanggang sa mapaluhod gamit ang pressure. Tanong ni Yeon na anong ginagawa ng lalaking ito. Binali ni Yeon ang mga buto nito sa heta hanggang sa mapaluhod. Napasigaw na lang sa sakit ang lalaki dahil sa pagkabali ng mga buto. Pinadapa ni Yeon ang lalaki at tinapakan sa likod. Mungkahi ng lalaki sa ating bida na pakawalan siya nito. Tanong ng ating bida sa lalaki na kung balak ba nitong lasunin si Fang Lingya matapos nitong matalo sa laban. Kita sa balad ng lalaki ang lason habang nagpupumiglas na pakawalan siya ng ating bida. Salaysay ng ating bida na ayaw niyang makasama bilang disciple ang taong gaya ng lalaki. Tanong ni Cao Mian sa ating bida na kung anong ginagawa nito. Tanong pa nito na kung nalimutan ba ni Yeon ang sinabi kanina ng Deacon Zhuo Yan. Sagot ng ating bida habang hawak ang braso ng mandarayang Cao Mian na ang sabi ng Deacon ay walang sino man ang pwedeng manakit sa kanya pero walang sinabi na hindi niya pwedeng saktan ang iba. Tanong muli ni Cao Mian na kung balak ba siyang patayin ni Yeon. Paalala nito na wag nitong kalimutan ang sinabi ng Deacon na bawal pumatay ng iba. Kuwenilyuhan ni Yeon ang pusit na si Cao Mian at sinabi na ayon sa mga Deacon ay bawal silang pumatay. Umiinda sa sakit si Cao Mian at humihiling kay Yeon na pakawalan na siya nito. Pahabol ng ating bida na kapag inalis niya ang cultivation ni Cao Mian ay hindi yun counted at hindi siya parurusahan. Tapos binigwasan ng isang malakas na sipa ang kawawang Cao Mian patungo sa malaking haligi. Sa lakas ng impact ay bulagta ang kaawa-awang pusit ang ulo. Nagulat sina Deacon Zhuo sa naging aksyon ni Yeon. Sa isip-isip nila na ang pag-atake sana ni Cao Mian kay Fang Lingya ay magiging malubha na sisira sa vitals nito. Kung hindi yun napigilan ni Yeon ay malamang patay na ang dalaga. Pero silang dalawa ay hindi nakita ng malinaw ang mga kilos ni Yeon. Kaya totoong nararapat dito na maging disciple na nakita ng mga mata mismo ni Master Fang. Kinausap ni Yeon ang mga Deacon na ayon sa ating bida ay ayaw niyang makasama bilang disciple ang walang hiyang gaya nun. Sabay tanong na siguro ay wala naman siyang nalibag na patakaran sa kanyang naging aksyon. Sumangayon ang dalawang Deacon na walang nalibag ang ating bida. Nagpasalamat si Fang Lingya sa pagkakataong iyon sa pagliligtas sa kanyang buhay. Tugon lang ni Yeon na wag maging matamlay si Fang Lingya dahil madami pang kalaban sa stage. Galit na galit si Han Feng sa ating bida dahil natalo siya sa postahan sa kanyang kapatid. Samantalang tuwang-tuwa si Chen Feng dahil nanalo siya ng 5 Chi Blood Elixir. Nagbanta pa ito sa ating bida na tatandaan niya iyon, 30 minuto ang nakalipas. Madami ng mga kalahok ang walang malay na nakahandusay sa arena at inabot na rin ng gabi ang labanan.
Nakapanood lamang ang ating bida at sinasabi na malapit nang matapos ang trial. Sa isang banda sumuko sa laban ang isang kalahok sa katunggali nitong si Xiao Wenqing. Sinabi nito na magandang laban iyon. Samantalang sumuko din sa laban ang isang kalahok dahil sa lakas ng lalaking si Hu Wei. Matapos noon ay itinaas na ni Deacon Zhuo Yan ang kanyang kamay at sinabing tapos na ang trial. Ipinahayag nito na ang natirang 20 kalahok ay opisyal ng Outer Disciples ng Kaiyuan Sect. Nakahinga ng maluwag si Fang Lingya dahil tapos na ang laban at halatang dumaan ito sa matinding laban. Napalingon si Ye Yun sa kalahok na si Xiao Wenqing at sa kalahok na si Hu Wei. Inisip niya na ang dalawang ito ang dapat niyang bantayan. Pinalapit ni Deacon Zhuo Yan ang mga opisyal ng Outer Disciples at dadalhin niya sang mga ito sa Affairs Hall. Pero bago ang lahat ay pinakuha muna niya sa lahat ang kani-kanilang Jade Identity Card at mga items. Sinamahan ng dalawang deacon ang mga Outer Disciples sa kanilang patutunguhan. Salaysay ni Deacon Zhuo Yan na sa kabuuan ang Kaiyuan Sect ay may 7 main picks, 36 na secondary picks, at 300 na maliliit na picks. Ang 7 main picks ay ang cultivation core ng Kaiyuan Sect at ang pinakamayaman sa resources. Pero tanging inner disciple lamang ang maaaring pumasok doon. Ang sinumang magtangkang pumasok sa inner gate ay mapapalayas bilang ipinagbabawal ng main picks. Kaya dapat tandaan ng lahat ang tungkol doon. Karagdagan ni Deacon Gang na ang main hall, ang sect ay may spiritual refining hall, treasures hall, affairs hall, gladiatorial arena at kahit ang tiered pagoda ay ang core area. Ang spiritual refining hall ay nakabukod sa 36 stone chambers. Ito ay nagtataglay ng makapangyarihang spiritual gathering formation. At iyon ang lugar kung saan ang mga disciple ay nagko-cultivate ng sila lang. Ang treasure hall naman ay lugar kung saan itinatago ng sect ang mga kayamanan. Sa pinakaloob nito ang lagayan ng mga banihirang kayaman, martial arts elixir at sacred weapons. Ang affairs hall naman ay kung saan sila nanggaling kanina. Ito ang task station at ito ang lugar kung saan nagbinigay ng mga kailangang bearang mga kagamitan. Ayon kay Deacon Zhuo Yan na ang tungkol naman sa gladiatorial arena at 7-tiered pagoda ay hindi muna niya sasabihin dahil mga junior pa sila at saka na lang ang niya sasabihin. Dagdag pa niya na nakuha na ng mga bagong outer disciple ang mga jade tag, storage bag, at 5 spirit stone bilang paunang ganting pala. At ang kailangan pa niyang linawin sa lahat ay sa loob ng Kaiyuan Sect ay ang mga special spirit stone ay maaaring ipalit ng mga sandata. At sa hinaharap ang mga iyon ay maaari nilang gamitin sa pag-activate ng kanilang cultivation formation at bibigyan sila nito bilang buwan ng sahod. Pahabol pa ni Deacon Zhuo Yan na walang saysay ang estado ng buhay at pagiging mayaman pag nasa loob sila ng Kaiyuan Sect dahil sa loob ay pantay-pantay ang trato. Malungkot ang isang disciple dahil hindi niya inasahan na magiging mahirap ang paglalakbay niyang iyon dahil nagdala pa naman siya ng madaming pera mula sa kanyang tahanan. Natuwa naman ang isang disciple sa likod dahil gaya ng inaasahan niya sa Kaiyuan Sect na ang lahat ay ituturing na patay-pantay at lahat ay magsisimula sa wala. Itinuro ni Deacon Zhuo Yan ang kuweba na titirahan ng mga bagong outer disciples. Ang lahat ng mga lalaking disciples ay mananatili sa lugar na iyon at ang mga babae naman ay sumunod sa kanya para dalahin sa kuwebang tutuluyan ng mga ito. Napasabi na lang ang isang disciple na napaka-simple naman at kung sa kuweba ba talaga. Napatikip na lang ng mukha ang lalaking kasama nito dahil sa mga sinabi ng lalaki. Paliwanag ni Deacon Zhuo Yan na sila ay mga outer disciple pa lamang at papayagan lamang sila na tumira sa Mountain Peaks Mansion kapag sila ay naging inner disciple na. Pahabol pa nito na kapag hindi payag ang mga outer disciple na manatili lang sa ganung tirahan ay magsumikap ang mga itong magsanay at magpalakas. At kapag sila ay nanalo sa inner sect competition sa darating na 3 buwan ay maaari na silang maging inner disciple. Nabuhayan ng dugo ang ating bida at sinabi sa isip na determinado siyang malalo sa darating na inner sect competition. Sa loob ng outer disciple cave na silid ni Ye Yun ay matyaga siyang nagko-cultivate. Dahil sa matinding focus ng ating bida ay nakakuha siya ng 3 sunod-sunod na 6,000 experience points. Matapos noon ay huminto na siya. Naisip ni Ye Yun na kapag inilagay niya ang spirit stone sa spirit gathering formation ay makakakuha siya ng 3 times na aura ng spirit stone.
Pero kapag nagbase lamang siya sa paglamon sa aura ay hindi siya makakakuha ng sapat na experience points. Kaya kailangan niyang makakuha pa ng mas madaming Spirit Stone. 5 araw ang nakalipas sa Affairs Hall ay makikitang lasing na lasing ang staff sa dami ng nainom. Tinanong ng isang outer disciple si Han Feng kung bakit ito nagpunta ng Affairs Hall at kung kinukulang na ba ito sa pera. Sagot lang ng mayabang na Han Feng na wala itong pakialam. Sa kanyang isipan ay nawalan siya ng 5 Chi Blood Elixir at natalo sa pastahan sa pusit na si Chen Feng. Kung hindi siya nakapagtabi ng Spirit Stone ay hindi siya makakabili ng Chi Blood Elixir at hindi lalakas ang kanyang cultivation. Pagtingin niya sa unahan ay napaisip siya kung bakit nagkadyagulo doon. Kwenilyuhan ni Han Feng ang isang outer disciple at tinanong kung bakit nagsisiksikan sa Affairs Hall. Sagot ng lalaki na madaming mga mission ang Affairs Hall na kinuha ng isang baguhang outer disciple. At tinapos lang nun ang lahat ng mga mission ng mabilis. Paalala ng outer disciple kay Han Feng na kung gusto nitong makakuha ng Spirit Stone ay magmadali na itong kumuha ng mission dahil baka ubusin pa ng bagong outer disciple. Pagyayabang ni Han Feng na ang mga bagong disciple ay walang malalim na foundation kaya kinakailangan ng mga ito ng maraming Spirit Stone. Dagdag pa nito na pansamantala lamang iyon. Maliban doon 20 bagong disciples lang ang nare-recruit at ang Affairs Hall ay mayroong 300 mission araw-araw. Kaya bakit nag-aalala ang mga ito? Tugon ng isang outer disciple na hindi nauunawaan ni Chanping ang lahat. Dahil ang isa sa mga bagong recruit na outer disciple ay inuubos ang lahat ng mission araw-araw. Sa isang banda nasa harap si Yeon ng elder na nangangasiwa sa Affairs Hall para ibigay ang lahat ng nakuha niyang bagay at natapos na mission. Sagot ng elder na palagi na lang siyang inaabala ng ating bida habang siya ay umiinom ng alak. Nilabas ng elder ang lahat ng Spirit Stone at ibinato kay Yeon. Habang sinasabi na kunin na ng ating bida lahat at ayaw na niyang makita pang muli ang ating bida. Pang-asar ng ating bida na kung ganun ay bukas na lang siya babalik. Nagalit ang elder kay Yeon at sinabi na gusto niyang makatulog ng maayos bukas na wag itong pupunta at ayaw niyang makita ang ating bida bukas. Kaya ibinato niya kay Yeon ang lahat ng mission na nasa tablet. Sinalo ni Yeon ang lahat ng mission sabay nagpasalamat sa matanda. Takang-taka ang mga outer disciple na nakakita dahil ang matandang si Chu ay binigyan si Yeon ng grade 7 na mga mission. Salaysay ng isang outer disciple na ang mission na binibigay ng Affairs Hall ay kinakategorya mula grade 1 to 10. Ang pinakaangkop para sa isang outer disciple ay mission na grade 1 to 4. Ang mga mission na iyon ay pagkulikta ng mga halamang gamot at paghuli sa mga grade 3 demonic beast. At ang 5 to 10 mission ay talagang napakahirap. Kaya paano matatapos ng taong iyon ang lahat na binigay na mission na may 7 grade? Tanong pa nila na sino ba talaga ang ating bida. Sinabi ng lasanggerong matanda na wala ng mission ngayong araw kaya makakaalis na ang lahat. Nang marinig ng mga outer disciples ang balitang iyon at sobra silang nagulat. Nakatingin ng masama ang pusit na si Han Feng sa ating bida habang lumalakad palabas. Galit na galit ito dahil nawalan na naman siya. Makalipas ang isang oras ay nagtonggo si Yeon sa kakahuyan para tapusin ang kanyang mission. Ayon sa kanya na mukhang mapayapa sa lugar na iyon. Sa sobrang payapa ay nakita niya ang mga Red Wolf na nag-aaway at ang iba ay nakahandusay na. Matira-matibay sa mga mababangas na Red Wolves. Ayon kay Yeon na ang mga Blast Wolf Pack na iyon ay mga Grade 3 beast na magagaling sa mga group fight. Ang mga iyon ay nasa 4 na po ang bilang at bawat isa ay nasa lakas ng isang leader. Kaya malaki ang makukuha niya ngayon. Kumilos si Yeon nang napakabilis patungo sa mga Red Wolves. Sinabi niya siguro sapat na ang dalawa para ipakita sa Affairs Hall. At ang iba ay papatayin niya. Humanda ang mababangas na Blast Wolf para atakihin si Yeon. Pero sa isang iglap ay nagkaputol-putol ang mga katawan ng mga Red Wolves. Ayon sa ating bida na ang lahat ng mga iyon ay gagamitin niyang tap-okan patungo sa hinahangad niyang lakas. Hindi na siya nagpatumpik-tumpok pa at nilamon ang mga bangkay nagnapatay na Blast Wolf Pack. Dalawang magkasunod na notification ang agad na lumitaw matapos mapatay ni Yeon ang ilan sa mga pulang lobo. Gayunpaman, sa dami ng mava ito wala silang hiwat sa pagsugod at pagsalakay sa ating bida. Kasabay ng nakasisilaw na liwanag sa paligid sa unang pagkakataon,
sinubukang atakehin ni Yeon ang mga lobo gamit ang very glazed physique. Umiilaw ang kanyang mga mata sa tindi ng puwersa at kapangyarihan na bumalot kay Yeon, habang hindi naman nagpatinag ang mga pulang lobo na patuloy sa pagsugod. Pinag-cruise ni Yeon ang dalawang braso sa ere sa pinakawalan ng umaapoy na kapangyarihan, na nagpatilapon sa mga dambuhalang lobo. Kasunod nito agad na hinigop ni Yeon ang core ng mga lobo sa pamamagitan ng DevR, kaya't sunod-sunod na notification ang muling nagpakita indikasyon ng tagumpay. Sa kasalukuyan naabot na ni Yeon ang first stage ng Grandmaster Realm at may weapon na Spirit Execution Sword, habang taglay ang inherited technique na Fine Art at Advanced Yellow rank. Hindi rin magpapahuli ang Timay Earth rank na Vajra Glazed Technique at ang Advanced Mysterious rank na Spirit Glow Sword Technique at Fire Poison Palm. Bukod dito taglay din ni Ye ang Yellow rank Trimo Stomp at Intermediate Yellow rank na Saw and Wave Roar, habang ang kanyang Divine Ability ay mas tumaas at naging tenfold attack speed ang million times attack speed. Mata po mapagpapatay ang mga lobo ayon kay Ye nararapat lang na tawaging Earth rank martial skill ang Vajra Glazed Physique, dahil sa taglay nitong lakas at kapangyarihan. Nang mapagtanto ni Yeon na mataas ang iniangat ng kanyang divine ability pumasok sa kanyang isip na sa kanyang kasalukuyang cultivation, maaari na niyang hilingin sa matandang si Chu na bigyan siga ng grade 8 sa susunod na misyon. Habang abala ang ating bida bigla na lang may umatake sa kanyang mula sa likuran, ngunit dahil taglay niya ang pambihirang bilis agad niya itong naiwasan. Malakas na pagsabog ang idinulot ng atakeng iyon sa di kalayuan sa ating bida, na naging dahilan ng pagkabitak ng lupa sa tabi ni Yeon. Isang grupo naman ng kalalakihan ang nagsabing ibigay ni Yeon sa kanila ang nakuha nitong demon elixirs, habang walang tigil sa pagtatawa ang mayayabang na lalaki. Seriusong tanong naman ng ating bida sa umaastang leader ng mga ito, kung paano siya nito nakilala at nalaman ang kanyang pangalan. Sagot naman ni Han Feng na hindi lang niya basta kilala si Yeon, kundi matagal na niyang balak na mag-high-ganti matapos siyang matalo sa laban. Saad pa ng mayabang na lalaki na dahil mapagpatawad siya hahayaan niyang makaalis si Yeon, kung ibibigay nito ang lahat ng elixirs na nakuha niya, magkakrus ang mga kamay namang pinakinggan lang ni Yeon ang pagbabanta ni Han Feng. Pagsingit naman ng isa pang lalaki na huwag ng pag-aksayahan ng panahon no Han Feng si Yeon, dahil siya na at ang iba pang lalaki ang baalang pumutol ng dila nito upang makuha ang lahat ng pag-aari nito, kasama na ang mga spirit stones na galing sa matandang si Chu. Halatang may bahid ng takot naman ang isa sa mga lalaki na sinabing hindi dapat sila manakit ng kapwa at disciple lalo na't malalaman ito ng mga deacons at elder. Sagot naman ni Wang na walang dapat ikatakot ang kasamahan dahil normal lang na masaktan ang disciple sa misyon, at hindi rin naman nila aaminin ang gagawing pananakit kay Yeon. Kasabay ng utos ni Han Feng mabilis na tumalon sa ere ang lahat niyang kasamahan, at nagsimulang palibutan si Yeon na handa nilang patayin sa mga oras na yon. Nakangisip ang saad ni Wang na mag-enjoy lang ang kanilang brother Feng sa panunood, kung paano nila tatalunan ang bastardong si Yeon hanggang magmakaawa ito sa kanyang buhay. Pinakawalan ng mga lalaki ang dambuhalang kadena kasabay ng kanilang trapping formation, upang pumulibot ito kay Yeon hanggang sa hindi na niya magawang makagalaw. Walang emosyong nakatayo lang naman sa gitna ang ating bida, ngunit ramdam niya na unti-unting hinihigop ng formation ang kanyang aura. Aminado si Yeon na malakas at namamamangha ang ipinakita ng mga lalaki, ngunit sagot din niya na hindi siya mapipigilan ng ganoon kasimpleng bagay. Saka pinakawala ng nag-umapa na aura hanggang sa magbitaka ng pumipigil sa kanyang mga kadena. Napanganga naman ang nanunood na si Han Feng nang makita niya ang pagkawasak ng formation, kasabay ng pagtilapon ng mga kasamahan niya at ang nakakapangilabot na kapangyarihan ng ating bida. Gamit ang isahang atake ng Vajra Glazed Physique na gawang pagliyabon ni Yeon ang paligid, nang walang kahirap-hirap kaya't isa-isang tumalsik ang kanila lang na nagyayabang na mga lalaki. Mula sa taas halos manggotol naman si Han Feng dahil sa kanyang nasaksihan, tanong pa niya kung paano nagawa ni Yeon na maabot ang Grandmaster Realm sa napakaikling panahon. Sa kabila yun dahil sa kay-abangan ayaw ni Han Feng na tanggapin ang kanyang pagkatalo, kaya't agad siyang tumalon sa ere kasabay ng pag-atake sa ating bida gamit ang matalim niyang espada. Hindi naman nagpatumpik si Yeon at mabilis na sinalubong si Han Feng sa pamamagitan ng tenfold attack speed. Sa bilis nito hindi na nagawa pang makapak sa lupa ni Han Feng at nagawa na ni Yeon na salagin ang espada gamit ang dalawang daliri.
Gulat na nanlaki ang mga mata ng mayabang na lalaki ng mawasak ang kanyang espada, dahil lang sa dalawang daliri ni Yeyen at hindi na niya nagawa pang makaimik, nang mabilis siya nitong sakalin saka may pagbabantang ibabalik nito sa kanyang ang kanyang mga salita. Saad pa ni Yeyen na huwag ng tangkain pa ng lalaki na kapitan man lang ang alin sa kanyang mga gamit, kasabay ang pagangat nito sa kanyang sa ere habang hawak sa leeg.